Hello everyone! Nung Sunday, December 17, sabi ko kay Dee ipagpatuloy namin yung pagde-decorate ng apartment namin. Nilagay namin yung curtain Christmas lights and yung Christmas decors sa bintana sa may kitchen. Yung Christmas tree kasi and yung bintana sa may kwarto nalagay na namin last time nung nag-decorate kami. Sabi ko kasi last time kay Dee sa next na namin ipagpatuloy yung pag-decorate kasi kung may ekstrang pera pa kami, pwede naming dagdagan ng ibang decorations. At kasabay ng pag-decorate namin, sabi ko kay Dee, linisin na rin namin yung harapan namin para sa darating ng bagong taon maaliwalas kahit papano yung kapaligiran. Of course, we don't want a messy 2024, diba? Biro ko nga kay Dee, huwag tayong kain ng kain sa New Year para hindi tayo kain ng kain buong taon. So ayun na nga, habang sinimulan ko ng paglilinis sa labas, sabi ni Dee, siya na muna magpapakain sa mga aso. Tapos sabi ko sa kanya, abutan niya ako ng pantali sa buhok. Sabi naman niya, siya na daw magtatali at ito ang nangyari. Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto mo. Kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na suso. Ayos ba? Anyways, may mga decorations naman kami na galing pa dun sa putik na kinuha namin. Ginamit naman kasi namin to nung Christmas 2021. Bagong-bago pa naman yung mga decors and okay pa yung lights. Kailangan lang dagdagan ng kaunti yung decors. Decors lang din yung binili namin sa Makers. May mga cute reindeers kasi doon na worth 45 pesos, dalawa na sa isang pack. And candy decors, 45 pesos din. Pero apat na sa isang pack. Naka 200 pesos lang din ako sa decorations na dinagdag ko. Nagkakasundo talaga kami ni Dee sa pagde-decorate. Ewan ko, kahit nung nasa putik pa kami din talaga dalawang punong abala sa decorations. Gusto kasi namin ma-feel yung presence ng Christmas kahit walang handa or kahit walang regalo. Nakaka-happy lang makakita ng Christmas lights. Ewan ko kung kami lang, pero nawawala kahit panandalian yung mga iniisip na problema. Nagpatulong na rin pala kami sa pag-akyat sa taas kasi ni isa sa amin ni Dee hindi imaabot yung sa taas. Nakakatakot din, baka mahulog kami, diba? Buti na lang, andyan si Sir na nag-aayos ng isang apartment dito. Humingi na lang kami ng tulong. Ang bilis talaga mag-grow ng grass dito sa harapan namin. Last namin tong pinutol before birthday ko pa nung October. Tapos ayan, medyo mataas na naman. At opo, hindi po itong unang beses na ginawa namin to. Simula nung lumipat kami dito, nililinis talaga namin tong nasa harapan namin. Sa bagal din kasi sa mata kapag mataas na yung mga damo dito sa harapan. Mga lunch ata namin sinimula ng paglilinis at pagde-decorate. Gabi na rin kami natapos. Unexpected na tuwing maglilinis talaga kami dito sa harapan namin. Pagkatapos niyan, masakit na yung balakang at shoulders dahil sa grass cutter. Hay, yung generation talaga namin ngayon, kaunting galaw lang kinagabihan sumasakit na mga kasukasuan. Gilaga. Sige, kayo man tol. At sa mga ganitong paglilinis namin, hindi talaga mawawala yung mga kalokohan ni Dee. Kaya medyo natatagalan talaga kami. At ayan, nagmamadali na nga kami dyan. Kasi kinagabihan may bisitang dumating si Dee. At ako naman hindi ko na kinakaya mga be. Ang sakit na ng balakang ko. Parang sinuntok. At eto na nga yung itsura ng apartment namin sa gabi. Namagputa to ma. Doy. Por qué, man? Say hi anay. Manay po. ¿Qué va a ser? Ma'am vlog. Go. Umayapon kumigo ulit. Na. Huni. So yun lamang po para sa video na ito. Thank you for watching again everyone. Bye-bye!